Kibalita ho tayo ngayon ang mabilis sa Abra kung saan 8 ang inaresto sa checkpoint dahil may dala silang mga armas. Nakatutok live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Ma'am Jess, magbigay muna tayo ng live situation mula rito sa pwesto natin sa may Bangged East kung saan nagsisimula na nga na mag-setup itong mga BEIs. At dito sa 5 mga classroom na sinisilip natin dito sa may Bangged East ay napag-alaman natin na sa ngayon wala pang makapag-initialize dahil naghihintay pa sila ng mga arrival ng yung mga watchers sa iba't ibang mga parties. So kapag at least 3 mga watchers daw mula sa iba't ibang mga partido yung kanilang hinihintay at makakapagsimula na sila ng kanilang pag-initialize. At gaya nga nabanggit mo kanina, Ma'am Jess, arestado ang 8 pasahero na sakay ng isang van matapos silang sitahin sa isang checkpoint dito sa Bangged Abra pasado alas 8 kagabi habang nagkokonda kasi ng plain view search ay naaninag daw ng mga otoridad na may hawak na baril ang isa sa mga nakasakay kaya sila sinita. 2 9mm at isang assault pistol ang di umano'y nakumpiska mula sa mga pasahero ng van. Agad silang dinala sa Bangged Police Station. Nakatakda silang sumailalim sa inquest proceeding at posibleng maharap sa violation ng COMELEC gun ban. Narito yung papanayam natin sa pulis ng Bangged. Duman itong Starex na puti, yung iniilawan ng tropa natin, allegedly, nakita nila na may pinapasang baril. So that's the time na kinold yung sasakyan. Pagdaan ng ilaw ng team leader, kita niya pinapasa yung baril sa likod. At samantala, nakausap natin yung isa sa mga sakay ng van. Tumanggi siyang humarap sa camera pero sinabi niya sa atin na abogado raw siya. Di umano ni Abra Governor Takit Bersamin. Nabanggit din niya na wala raw siyang alam tungkol sa mga baril na di umano'y natagpuan sa kanilang sinasakyan. Sinusubukan pa rin natin na kunan ng pahayag hanggang sa mga sandaling ito ang gobernador ng Abra. Jessica. Cedric, mukhang hindi sila informed dun sa gun ban. No, itong mga nahuli sa checkpoint. Paulit-ulit yun na sinasabi ng COMELEC, bawal ang mga baril, may takdang ilang araw bago mag-election period pa, bawal na yan. At kung, di ba wala na ngayon ini-issue ng mga permits to carry, lisensya na lang. So hindi dapat nilalabas sa mga bahay ang mga baril. Kaya lang, this is Abra. Di ba may mahabang tradisyon yan ng maraming mga armas. At yes, Cedric. Yeah, tama yun, Jessica. Ang what's clear is that wala silang certification mula sa COMELEC dahil nga otherwise hindi sila mananatili o madedetain sa pagkakapiit sa Bangged Police Station. Ang very interesting yung naging kwento ng police sa atin dun sa initial investigation nila na apparently daw yung plain view lang ang of course ang SOP ng mga police is plain view yung kanila inspection. Kung ano lang yung makikita ng mga police, bigla na lang daw di umano lumalabas sa investigation na nakita nila isa doon sa mga sakay ng van na bigla daw may hawak na baril at ipinapasa di umano doon sa likod. Of course, ito ay lumalabas sa initial investigation. Doon na-trigger o kumbaga naging red flag siya para doon sa mga pulis para sitahin yung sasakyan, yung mga sakay na sasakyan at ngayon nga ay 8 ang arestado. Lahat ng mga nakasakay doon sa sasakyan na yun ay posibleng maharap sa violation o sa reklamong violation ng election gun ban. Jessica. Cedric, sabi mo yung isa abogado ng governor, yung natitirang iba, ano sila? Bodyguard o anong pagkakilanlan ng mga yan? Sa ngayon, Igan, wala pa tayong impormasyon kung sino yung iba pang, although meron tayong mga pangalan nila, Ang nakausap natin kagabi ay yung nagpakilala na di umano'y attorney ni Governor Bersamin dito sa Abra. Ang naalala ko, nabanggit niya sa atin, ito ay mga tauhan niya o mga staff niya. Kung ano yung kanilang capacity, kung ano yung kanilang mga roles, hindi pa natin alam sa ngayon. Pero what's clear is that 3 baril yung na-recover sa kanila kagabi at kaninang madaling araw, pag silip muli natin dun sa Bangged Police Station, ay inire-ready na nga yung mga papeles para doon sa inquest proceeding na bukas naman daw yung mga korte ngayong araw na ito ng eleksyon, Arnold. Cedric,
Kamusta naman yung sitwasyon dyan sa mga polling precinct? Kasi minsan may natatanggap tayong ulat na may umaatras na mga Board of Election Inspectors dahil nga takot sila sa kanilang kaligtasan. Ano yung sitwasyon dyan sa mga polling precinct dyan sa Abra? Okay, Vicky, para masagot yung tanong mo, magpakita tayo ngayon ng live video dito sa may Bangged East, itong area ng ating tinututukan ngayong araw na ito. Gaya ng nabanggit natin so far ay hindi pa nakakapag-initialize yung mga BEIs dito. Masasabi natin na tahimik naman yung situation ngayon, at kanina nakakita tayo ng presence ng mga pulis at ng mga sundalo. Ang naalala kong naging interview natin sa provincial director nitong Abra, ang sinasabi niya is although hindi naman daw may tatanggi na may history ng violence, ng election violence itong Abra. In fact, ito yung isa sa mga grounds kung bakit nag-petition ang provincial government ng Abra sa COMELEC para isailalim sa COMELEC control itong buong Abra is itong ang history ng violence. Ang sinasabi ng pulisya ng Abra is very possible daw na magkaroon ng violence sa elections ito pero hindi raw imminent. Ito ay base na rin doon sa intelligence na nagagather daw ng mga otoridad, Vicky. Alright, ingat kayo dyan, Cedric. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.